Okay? So manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa pagtitipon po ninyo sa amin. Salamat po sa lahat ng naka-attend po sa Bible study na ito. Panginoon, hinihiling po namin na ang inyong banal na espiritu ang patuloy na mamayani sa aming puso't isipan. Hindi lang po sa pag-aaral ngayong araw na ito, kundi sa buong buhay po namin, Panginoon. Katulad po sabi ni Brother Joyce kanina, marami na pong dumarating ng mga false prophet at nakasulat po yun sa inyong salita. At hindi lang po darating, kundi nandito na po ang mga false prophet. So tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi malinlang at patuloy po kaming magsaliksik po sa inyong salita. Dahil yung salita po ninyo ang batayan, ang pundasyon po namin ng, ng, ng tama at ng mali at pati na rin po lahat ng mga dapat po namin gawin bilang iyong mga anak, Panginoon. Salamat po sa araw na ito at nawa ay biyayaan po ninyo kami, Panginoon, ng inyong mga pangaral sa inyong salita at nawa sa pag-aaral po namin sa araw na ito ay patuloy po kaming hindi lamang matuto, kundi mapamuhay din po namin ang aming mga matututuhan. Ito po ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So welcome po yung mga umattend sa atin sa Bible study na ito, no? So yung International Bible Study po every Saturday, 11 o'clock ng Philippine time at dito po sa amin sa North America, 8 p.m. po Pacific time, Friday po ng gabi. Okay? So pag-aaralan po natin sa week na ito at sa mga susunod na mga linggo, yung series po na A Life That Blesses the Lord. At ang basehan po natin ay yung Psalm 103 verse 1 na sinasabi po, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Okay? So, ito pong pag-aaral natin sa mga darating na 2-3 linggo, A Life That Blesses the Lord. At ngayong araw na ito, pagtutuunan po natin pansin ng Psalm 103. Okay? So, itong A Life That Blesses the Lord, ito po yung inihain po sa akin ng Panginoon sa aking puso sa nakaraang linggo na ituro po sa ating grupo at sa mga taong makikinig sa atin sa Facebook at sa YouTube. Okay? Ito po ang A Life That Blesses the Lord. A life that truly knows God cannot remain silent. It blesses the Lord through worship, through trust, and also holy living. So, ibig sabihin po, kung tayo po talaga ay talagang passionate po tayo, no? Devoted po tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo nararapat na maging tahimik lamang. Kailangang isiwalat po natin, ipalaganap po natin sa lahat ng mga taong nakakasalamuha natin ang kabutihan po ng ating Panginoon. At yung pag-aaralan po natin sa araw na ito, sa Psalm 103, dito po natin makikita, simple lang po itong passage na to, no? Pero makikita po natin dito kung gaano po talaga tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos, kung paano po niya tayo binibiyayaan. Minsan po yung mga pag-aaralan natin ngayong araw na ito, hindi natin napapansin, no? Ini-ignore natin minsan. Kasi minsan pinapasalamatan natin Panginoon kung meron tayong maraming pera, kung hindi tayo naiinitan sa ating mga bahay dahil may mga aircon tayo. O kaya ang mga anak po natin ay kumpleto sa kanilang mga pangangailangan. Maraming pera, maraming allowance. So, nakikita po natin minsan ang biyaya ng Panginoon doon sa material na probisyon. Pero minsan di po natin nakikita yung mga spiritual na biyaya po niya. Katulad po ng ating mga pinag-aaralan sa mga nakaraang ilang taon na po natin sa ating Bible study na ito, lagi pong ini-emphasize ko sa inyo na ang pangunahing blessing po ng ating Panginoon sa atin ay spiritual. Meron po tayong material na blessing, pero yung material po, extra na lang po yun, bonus lang po yun. Ang pangunahing blessing po sa atin ay ang spiritual blessings. At makakita po natin sa Psalm 103, kung saan si Haring David po, pinasalamatan niya Panginoon, pinapurihan niya Panginoon, dahil po sa mga benefits na ito na natamo po niya sa ating Panginoon. Okay? So pag-aralan po natin ngayon ang Psalm 103 verses 1 to 5. So yung first 5 verses lang po. At pinamagatan ko po ito na Bless the Lord for His benefits. Okay? Sa Biblia po, pagka pinag-aaralan natin yung salita na bless, okay? Kaibahan po yan sa ating
sariling terminology. Okay? Kasi sa atin po, pag sinasabi, misa nga, dito, even sa amin, no? Hindi ko alam din sa Philippines. Pero dito po, pagka may isang tao na sinisipon o kaya nahatching, either sa allergy, parang ako, itong mga past few weeks, naatake po ako ng aking allergy. Pagka nag-sneeze ka, 'di ba? Sa trabaho man o sa school, sabihin ng ibang tao, "Oh, bless you, bless you." Right? Pero alam po natin na hindi naman talaga 'yun ang meaning ng tunay na blessing. Okay? Pero sinasabi nila, "Bless you." Okay? Dahil nahatching ka or inatake ka ng allergy. Sa Biblia po, iba po ang blessing or yung word na bless. Especially sa New Testament po, pag sinabing, I bless the Lord, I bless you, ibig sabihin po nyon, I say good things. I speak good things. I declare good things to someone. So, kung tayo po ay nagpupuri, kung tayo po ay nag-a-admire sa ating mga kapwa-tao, especially kung meron po silang mabuting ginawa sa atin, lalong-lalo na po sa ating Panginoong Diyos. Dahil alam po natin ang lahat ng bagay na ating tinatamasa sa ngayon ay galing po sa Kanya. Kaya pag sinabi natin, let us bless the Lord, that means we say good things to Him. Ibig sabihin, lahat po ng mabubuting salita ay para sa ating Panginoon. Dahil kung tutusin po ninyo, wala po talaga tayong masasabing masamang mga bagay na ginawa ng Panginoon. Lahat po ng binagawa ng Panginoon sa atin ay mabuti. Pero minsan maaring may magtanong sa inyo, bakit masama ang nangyayari sa buong mundo ngayon? Itong mga gera na to, maraming namamatay sa Iran, sa Israel, sa Saudi Arabia, na, na inatake na naman yung US Embassy a while ago. Maraming taong namamatay. So, dahil sa mga trahedya na ito, biniblame po ng mga tao ang Panginoon. Dahil sinasabi nila, siya ang may control. Pero tandaan po natin, ang Panginoon, hindi po siya tudulot ng masasamang bagay sa mundong ito. Ang mga masasamang bagay na nangyari sa mundong ito ay dahil po sa kasalanan. Inaalaw lang po ng Panginoon. Hinahayaan niya mangyari mga ito po dahil ay resulta o consequence ng kasalanan na nagsimula pa po sa panahon po ni Adan at ni Eva. So, hindi po natin pwedeng i-blame ang Panginoon. So, on the other hand, rather than blame the Lord, kailangan i-bless nga po natin siya. Dahil wala pong mangyayari kung i-blame natin Panginoon. Walang mangyayari sa buhay natin, walang mabuting sitwasyon na kalalabasan yung ating pagbe-blame sa Panginoon. Hindi pa siya pwedeng i-blame dahil ang Panginoon po ay napakabuti. Kung siguro natatandaan po ninyo, ako nung younger pa po ako, sa church, younger Christian ako, natatanda ko yung song na God is so good. Siguro tatanda po nyo, maaari si Mami AJ. Sabi niyo, God is so good. God is so good. God is so good to me. Okay? So, ang Panginoon po ay lagi mabuti. Wala po siyang ginagawang masama kahit kaninong tao. Kahit po sa mga masasamang tao, hindi po siya gumagawa ng masama. Mabuti pa rin. At ginagawa po niya ang nararapat para sa atin, para po tayo ay mapalapit sa Kanya. So tayo po bilang mga nilalang po niya, especially tayo po na bilang mga Kristiyano, tinuturing na mga anak po niya, tayo po ay talaga kailangan mag-bless sa ating Panginoon. Okay? So bago po tayo simula ng ating study, tanungin po natin ang ating sarili, no? At ito po ay sasagutin natin mamaya sa ating Bible study. What is one blessing from God that you experience this week? Okay? So ano po ang mga blessing o biyaya, pagpapala na natamo po ninyo sa ating Panginoong Diyos? Okay? Itong nakalipas na mga araw. So ngayon po sa Pilipinas, Sabado na po. So mula nung after Sunday last week hanggang ngayong araw po, Sabado, ano po yung mga kabutihan, yung mga pagpapala na biniyaya po sa inyo ng Panginoon? Isipin po natin yon. Dahil ito po ang ating pangunahing ideya o kaisipan sa ating pag-aaralan. Remembering God's goodness fuels a life of praise. Napaka-importante po na matandaan ang kabutihan po ng ating Diyos. Dahil kung di po natin lagi inaalala ang kabutihan po ng ating Panginoon, hindi po tayo magpupuri sa Kanya.
So doon po nagsisimula dahil ang Panginoon po is so good to us. Yun po ang nag-uudyok sa atin. Yun po nagmo-motivate sa atin na magpuri po sa kanyang pangalan. So tingnan po natin muna yung first two verses po ng Psalm 103. Okay? Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat na nanga sa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Okay? So, tatlong beses binanggit po niya ang purihin. Okay? Magsisipuri, purihin ng Panginoon. At dito po, nakita natin si Haring David po na siyang sumulat ng salmo na ito. Kinakausap po niya yung sarili po niya, no? So, hindi po siya nasisiraan ng ulo dito. Kinakausap po niya yung sarili niya dahil tayo po, no, bilang mga tao, meron po tayong tendency sa ating human nature, no, na hindi magpuri sa Panginoon. Kung ang Panginoon po ay hindi natin pinupuri, sino po ang ating pinupuri? It's either yung sarili po natin o yung ibang tao. Pero dito po, sinasabihan po niya, tinuturuan po niya ang kanyang sariling kaluluwa na ang Panginoon lamang po ang dapat nating papurihan. Hindi naman po ibig sabihin na hindi natin i-admire o hindi bigyan ng commendation o ng papuri ang ibang tao, pero dapat po ang highest praises ay para po sa ating Panginoon. At dito po, sabi po niya, lahat ng nasa loob ko magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Yun po ang isang dahilan kung bakit tayo nagpupuri sa Panginoon. Ang kanyang pangalan ay holy. Banal po ang kanyang pangalan. Ang holy po sa Biblia, na sa Tagalog po, banal, ibig sabihin po niyan, kakaiba po siya sa atin. Ang pinaka-meaning po niya, set apart, separate from human beings. Hindi po ibig sabihin doon na malayo po ang Diyos. Okay? Ang Diyos po ay napakalapit po sa bawat tao, especially sa atin na tinuturing niyang mga anak. Pero yung pagiging banal po niya, yun po ang nagiging distinction po niya sa ating mga tao. Yung pagiging banal po niya ang nagsasabi na siya ay perpekto, perfect po siya, at tayo po ay hindi. At dahil po ang kanyang pangalan, ang kanyang katauhan ay banal, pupurihin po natin siya. Okay? So, doon po sa dati nating relihiyon, karamihan po sa atin ay galing po sa dating relihiyon, nando po, tinatawag nating banal, yung mga tao na namamatay at allegedly binibigyan sila ng title na blessed or later on magiging saint dahil gumawa sila ng milagro sa kanilang mga pangalan. Pero sa Panginoon po, ang banal lang po talaga ay ang ating Panginoong Diyos. Tayo po tinatawag din pong banal. Nakita po natin yan sa New Testament. Pero tayo po banal kahit na hindi pa tayo namamatay. Banal po tayo dahil ang Panginoong Kristo ay nananaan po sa ating mga buhay sa pamamagitan po ng Holy Spirit. So hindi po tayo tunay na banal sa sarili po natin. By ourselves, hindi po tayo holy. Naging holy po tayo dahil po kay Kristo. Okay? So, ang papurihan po natin ay ang Panginoon dahil ang kanyang pangalan ay banal. Pangalawa, papupurihan po natin siya dahil mabubuti po yung ginagawa po niya. Never po siya gumawa ng mga bagay na hindi po mabuti. Okay? Yung masasamang mga bagay, hindi po galing sa kanya yan. Okay? So sabi po dito sa James, no? Basahin ko lang po sa James o Santiago, chapter 1. Okay? Dali lang po. James chapter 1 po, verse 17. Basahin ko po sa Tagalog. Ito pong sabi ng Biblia. Ang bawat mabuting kaloob, so every good gift, at ang bawat sakdal na kaloob, every perfect gift, ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw. Ito po yung ating Diyos Ama, na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. Okay? So ang ating Panginoong Diyos ay banal, ang kanyang pangalan, perfect po siya, at lagi po siyang gumagawa ng mabuti. Ang kanyang mga kaloob ay mabuti. Ang kanyang mga binibigay po sa atin ay laging perfect po. Di po ba? Pag tayo nananalangin sa Kanya, akala natin minsan dinedelay niya yung sagot sa ating panalangin. Pero later on,
marirealize po natin na yung kasagutan niya sa ating panalangin ay nasa perfect timing, perfect situation. Tayo po kasi minsan very limited po, no? Limitado po ang ating pag-iisip. So minsan po, akala natin dapat, Panginoon, sinagot mo na ang panalangin ko kahapon, bakit wala pa rin? Then later on, na-realize nyo, ang sagot pala ng Panginoon sa atin ay perfect. Okay? So perfect po ang timing ng Panginoon. Kaya yung lahat ng kanyang mga ginagawa ay laging mabubuti. Okay? So makita po natin dito sa verses 1 and 2, no? A life that blesses the Lord remembers His goodness. Okay? Napaka-importante po dito. Sabi po ni Haring David, huwag nating kalimutan ang pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon sa kanyang mga mabubuting gawa. Okay? Bakit po niya nire-reiterate, no? Dinidiin po niya talaga, huwag kalimutan, do not forget the blessings and the benefits of God. Dahil tayo po, at kayo po misang pwede magpatotoo sa atin, na tayo po bilang mga tao, kahit tayo po mga Kristiyano, tayo po ay very prone na makalimot sa mga ginawa po ng Panginoon sa atin. Okay? Maaring may blessing po ang Panginoon sa atin last week. And then, during this week, nakalimutan na natin, naalala lang natin na may binigay ang Panginoon pero hindi tayo nagpapasalamat sa Kanya. Hindi natin niluluwalhati ang Kanyang pangalan. Kaya, paulit-ulit po yan sa Biblia. Sinasabi, remember and do not forget. Ang Panginoon po, hindi po siya nakakalimot. Tayo po, lagi tayo nakakalimot. Kaya kailangan po nating sabihin sa ating sarili, huwag nating kalimutan ang pagpapala ng Panginoon sa atin. At alam po ba ninyo kung tayo po'y lagi nagpapaalala sa ating sarili sa kabutihan na ginagawa ng Panginoon sa atin, yun po ang nagpapasaya sa atin. Yun ang nagbibigay ng true joy. At yun po ang nagbibigay sa atin ng motivation na patuloy na magsilbi sa Kanya at magsilbi din po sa ating mga kapwa-tao. So, katulad ng sabi po dito, praise begins with remembering. Ang papuri po ay nagsisimula sa pag-aalala sa mga ginawa po ng Panginoon. Okay? Ang problema po natin talaga kung tutusin po ninyo ay hindi po yung kawalan ng biyaya. Ang problema po natin, nakakalimutan po natin. O kaya minsan, nawawala tayo ng focus. Minsan, fino-focus natin yung ating sarili sa mga problema. Minsan, nagfo-focus tayo doon sa mga negatibong sitwasyon po natin kaysa doon sa mga positibo na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Okay? So, forgetfulness is a big problem ng mga tao ngayon. Okay? Yung nakakalimot po tayo sa ginagawa po ng ating Panginoon. Kaya everyday po, ito pong suggestion ko sa inyo, at the end of the day, bago po kayo matulog, alalahanin po ninyo ang mga blessings po ng Panginoon during that day. Kahit yung during that day lang po, hindi na po yung mga nakarang araw. During that day, isa-isayin po ninyo at i-declare po ninyo yan sa Panginoon at sabihin po ninyo, Panginoon, salamat po sa ganito, salamat po sa ganyan, salamat po sa pagkain. In that way, mapapupurihan po natin siya at nare-realize po natin na ang Panginoon Diyos po talaga ang pinakamabuting person sa ating relationships po dito sa mundong ito. Okay? So, remembering God's goodness awakens praise in us. Okay? So, kung naalala natin yung kabutihan ng Panginoon sa atin, yun na nag-uudyok sa atin na magpapuri sa Kanya. Di po ba? Ayun na po ang gusto ng Panginoon eh. Ibigay natin lahat sa Kanya ang Kanyang mga papuri. Dahil He belongs, all credit belongs to Him at hindi po sa atin. Dahil alam po natin, kahit na tayo po ang medyo nagpakahirap sa ating mga trabaho o sa ating mga ginagawa, alam po natin na ang ating energy ay galing pa rin po sa Panginoon. Kung hindi tayo bibigyan ng energy ng Panginoon, hindi tayo makakatapos o magkakaroon ng accomplishment. So tanda po natin, remember the goodness of God. Yung po magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan bilang mga tagasunod po niya. So, what is one benefit that God has Okay na? given you? Ito, dito po, Magkano lahat? nilagay ko po, Books.
Nilagay ko po dito isang blessing na binibigay po sa atin ng Panginoon. Una-una po yung kaligtasan. Okay? Kaligtasan po na ating mga kaluluwa. Yan po number one, I think, na dapat po nating pasalamatan sa Panginoon. Kahit na po nangyari na po yan years ago or for me, more than 20 years ago pa nangyari yan, araw-araw, patuloy po nating pasalamatan at papurihan ng Panginoon. Panginoon, salamat sa kaligtasan. Dahil alam po ba ninyo, pag ginagawa po nito, nababalik tayo sa pagiging humble. Nagiging humble po tayo. Wala tayong pwedeng mapagmalaki sa Panginoon. Dahil alam po natin na tayo po'y naligtas dahil sa Panginoong Kristo at hindi po dahil sa ating ginawa. Dahil alam po natin, lahat ng gagawin po natin, lahat ng good works po natin ay parang maduming basahan sa mata ng Panginoon. Si Kristo lamang po ang naglinis sa atin para po tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Pangalawa po, of course, yung pamilya po natin, no? Una-una, yung biological family natin, yung kung may asawa tayo, asawa natin, yung mga anak po natin, no? Yung mga magulang natin, kung buhay pa po sila. At syempre po, yung spiritual family po natin. Tayo po, na mga mananampalataya, kayo po na mga umaattend po sa mga lokal na iglesia po ninyo. Yun po ang spiritual family po ninyo. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa mga tao sa buhay natin. Especially yung mga tao na may magandang impluensya sa buhay natin para po tayo lumago sa ating pananampalataya. Pangatlo, isa pang benefit na natatanggap po na sa Panginoon ay yung provisions po, no? Daily provisions, pera, pagkain, hangin na ating nilalanghap, okay? Yung mga suot po natin, yung bahay po natin, sasakyan po natin, lahat po. Hindi po Hindi po sabihin ng Panginoon sa atin, tama na, sobra-sobra na yung pasalamat mo. We will never overthink the Lord. Hindi natin pwedeng sobrahan yung pasalamat sa Panginoon. Natutuwa nga po ang Panginoon kung lalo tayo magpapasalamat. Kahit yung pinakamaliit na bagay, Panginoon, salamat po at hindi masakit ang ulo ko ngayon, hindi masakit ang aking mga kasukasuan. Kasi for the past few days, masakit yung tuhod ko, yung paa ko. Salamat, Panginoon, okay ka ko ngayon. So, ganun po ba? Kung nagpapasalamat tayo, ganyan, siguro makakalimutan natin yung pagko-complain. Makakalimutan natin na ano ba nangyayari yan. Lalo na dito sa amin sa Canada, ang taas-taas na naman ng gas prices. Ang hirap magano, hirap na nga ng hanap buhay, mababa na ang mga sweldo, mataas pa ang mga presyo ng bilihin. Pero kung tayo lagi magpapapuri, makakalimutan natin yung mga problemang yun. Dahil mananaig po sa puso't isipan natin yung kabutihan po ng ating Panginoon sa bawat isa. Pang-apat po yung ating kalusugan. Okay? Physical and spiritual din po. Sa physical health, Lord, salamat po na kahit na meron akong diabetes, meron akong high blood o ano pa ng sakit ko, buhay pa rin po ako at nagsisilbi sa inyo. Spiritual health, salamat po Panginoon at dito po sa aming bansa at sa Pilipinas at sa ibang lugar, malaya pa kami nakapagbabasa ng Biblia unlike sa mga ibang areas like sa communist nations. Bawal po magkaroon ng Bible. At dahil po meron kaming Bible, lumalago kami sa aming pananampalataya. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. And lastly po, pasalamatan din ang ating Panginoon sa kapayapaan. Maaring wala tayong world peace ngayon. Magulo po ang mundo. Pero yung inner peace po, no? Yung personal peace po natin sa ating buhay na kahit na po marami tayong problema, masaya pa rin po tayo, nagpupunta pa rin tayo sa iglesia, nag-a-attend sa Bible study, tumutulong tayo sa mga mahihirap, tumutulong tayo sa ating mga kapwa Kristiyano na nangangailangan ng tulong. Nandun po, nagbibigay po yun ng peace sa ating buhay. Remember po, ang peace po sa Bible is not the absence of conflict. Ang peace po sa Bible is the presence of Jesus Christ in the midst of conflict. Tandaan po ninyo, peace is not the absence of conflict, but it's the presence of Jesus Christ in the midst of your conflict. So, kahit na may conflict po tayo, dahil alam po natin si Kristo ay nananahan po sa ating puso't buhay, nandun pa rin po yung inner peace po natin. Okay? Hindi po yun absence of conflict kasi yan po yung definition ng world. Sa Biblia po,
iba po ang definition ng peace. Okay? Tungo po pa tayo sa verses 3 and 4. Dito po, sabi po ni Haring David, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siya nagpuputong sa iyo ng kagandaang loob at malumanay na mga kaawaan. So, ang dami pong benefit ng Panginoon. Isa-isahin po natin yan. Una-una, God forgives. God forgives, no? A life that blesses the Lord celebrates the grace of God. Ano po yung grace ng God sa atin? Yung forgiveness po niya sa ating mga kasalanan. Kung tayo po siguro mismo, no? Kung halimbawa, yung mga tao araw-araw humingi sa atin ng patawad. Sabi sa atin, oh, kapatid o kaibigan, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Din susunod na araw, gumawa ng ganun pa rin kasalanan, pareho pa rin. At lumapit sa atin, patawad na naman kapatid o patawad naman kaibigan. Can you imagine? Ganyan din po ang ating Diyos. Araw-araw dumudulog tayo sa Kanya. Pero anong ginagawa po niya? He is always forgiving us. Di po ba? Sabi po ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. See? Lagi pong handa ang Panginoon na magpatawad. At tandaan po muna ninyo yung conversation po ni Pedro at ng ating Panginoong Yesus. Sabi po ni Pedro, Panginoon or Master, ilang beses ko bang papatawarin ng aking kapatid kung nagkasala sila sa akin? 7 times? Napakababa po, no? 7 times lang. Yun ang standard ni Peter. Pero sabi ni Jesus Christ, 70 times 7. Hindi 7 times, 70 times 7. Kung tayo po, masyado tayong strict na mathematician, sabi natin 490 times lang po, di ba? So, paano pag umabot ng 491? Hindi natin patatawarin yung ating kapwa-tao. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng Panginoon. Sabi po niya, pag nagkasala po ang tao sa inyo, ang pagpapatawad ninyo ay katulad ng pagpapatawad ko sa inyong lahat. Gaano po ang pagpapatawad ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Eternal po. Unlimited. Limitless po ang forgiveness ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Kahit na minsan paulit-ulit, tayo po minsan-minsan ano na nga tayo, nagsasawa na tayo, di ba? Para tayong sirang plaka. Everyday, pareho-pareho po ang kinukumpisal natin sa ating Panginoong Hesus. Pero sinabi po niya na hindi ba niya tayo patatawarin? Pinapatawad pa rin po niya tayo. So kung ang Panginoon po ay nagpapatawad sa atin, unlimited po at limitless, paano pa yung pagpapatawad natin sa ating kapwa-tao? Ganun din po ba dapat? Di po ba? Pangalawa, God heals. So, maaari po magpagaling ang Panginoon sa ating physical na mga na sakit. Posible po yan. Pero nagpapagaling din po siya ng ating mga spiritual sickness. Okay? Yung especially yung ating kasalanan. Okay? Yung ating pagsuway sa kanyang utos. Siya po nagbibigay ng healing sa ating buhay, both physical and spiritual. But of course, minsan po, nadidismaya ang mga tao kasi akala nila lahat ng kasalanan natin ay lahat ng ating mga sakit pagagalingin ng ating Panginoon. Basta manalangin lang tayo ng taos sa puso, paulit-ulit nating panalangin. Paano na po yung ibang mga tao na talagang Kristiyano sila, talagang nagsiserve sila sa Panginoon, committed po sila, nagsasakripisyo pa sila ng kanilang panahon, pero pag nagkasakit po sila, hindi naman sila gumagaling. Ibig sabihin po ba, dapat nating i-blame ang Panginoon, sisihin natin Panginoon, Panginoon, sinabi mo you will heal all diseases eh. Bakit di mo ako pinagaling? Ba't di mo pinagaling itong kapatid ko, itong magulang ko? Hindi po yan ang promise ng Panginoon. Hindi mo niya pinamis na lahat po ng ating mga sakit, especially yung physical, ay pagagalingin po niya. Tandaan po ninyo, ang pagbibigay po ng kagalingan ay prerogative po ng ating Panginoon. Siya po ang may desisyon kung pagagalingin tayo o hindi sa ating physical na mga problema, sa ating kalusugan. So,
Ang responsibility po natin bilang mga Kristiyano ay mag-trust lang po sa Kanya. Magtiwala po. Kung di tayo pagaling, titingnan po niyo si Apostol Pablo, di po ba? 2 Corinthians chapter 12, meron po siyang thorn in the flesh. Hindi po natin alam kung ano yung thorn in the flesh na sinasabi doon. Pero yun po ay physical na karamdaman. 3 times po siya nag-pray sa Diyos. Pero sabi pa ng Panginoon, My grace is sufficient for you. So, ibig sabihin, hindi kita pagagalingin, that thorn in the flesh, magre-remain sa iyo yan buong buhay mo, pero bibigyan kita ng grace ko na magiging enough para makapag-serve ka pa rin sa akin. So, ganun po ang answer ng Panginoon sa kanyang prayer. Okay? So, kung si Papa pinagaling ng Panginoong Isus, tayo pa kaya? Maaaring pagalingin po tayo kung gusto po ng Panginoon. Pero hindi po natin pwedeng diktahan ang ating Panginoon na pagalingin tayo. Manalangin po tayo. Kung di tayo mapagaling, then magtiwala lang po tayo sa Kanya. Dahil alam po niya ang best po sa bawat isa sa atin. Pangatlo, God redeems. Okay? God redeems us from our sin. God redeems us from destruction in hell. Okay? Yung word na redeem po, it comes from the word ransom. Dahil tayo po, bago maging Kristiyano, nandun po tayo sa kaharian po ni Satanas. So, ang ginagawa po ni Jesus nung namatay siya sa krus, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, sa kanyang pagsakripisyo, ng kanyang buhay, ni-ransom po tayo. We are bought back. Yun po ibig sabihin ng ransom, buying back. Dahil, alam po natin, originally, ang human race ay nasa kingdom po ng God. But because of sin, napunta po tayo sa kingdom of darkness kay Satanas. At ngayon po, sa pagkamatay ni Kristo, by faith in Him, na-transfer po tayo pabalik sa kingdom of light. We are bought back. Kailangan po may ransom. Yun po ang prinsipyo ng Panginoon. May ransom para mapabalik tayo sa kingdom of light. At yung ransom po ay si Kristo. Hindi tayo pwede mag-provide ng sarili nating ransom dahil hindi tayo worthy. We are not deserving to be the ransom. But Jesus Christ deserved to be the ransom. So, the greatest blessing that God gives us is grace. Okay? Napakaganda po itong salita na grace eh. Minsan di po natin masyadong maintindihan itong grace or biyaya na galing po sa Panginoon. May isang preacher na ginamitan po niya ng meaning tong grace. Sabi niya, grace is God's riches at Christ's expense. So, initial ng grace, God's riches at Christ's expense. Which is true. Ang ganda ng grace po ng Panginoon talaga is His riches. At pinakita niya po yung riches po niya bilang pagsasakripisyo kay Kristo. Okay? Pinagkaloob po niya ang Panginoong Kristo sa bawat isa sa atin para matamasa po natin ang riches po ng ating Diyos. Okay? Lastly, makita po natin dito, forgiveness changes everything. Okay? Kung dahil po tayo napatawad na ng ating Panginoong Diyos, that's a great blessing to all of us. Nabago po tayo, naging new creature tayo. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, naging bagong nilikha tayo. Maaring yung ating physical ay pareho pa rin, pero ang pagbabago po ay yung sa loob. Okay? Nagbago po yung loob natin at nakikita po yung pagbabago sa ating kalooban, sa ating hindi po sa kaanyuan kundi sa ating ugali, sa ating pag-iisip, sa ating pagsasalita. At yun po ay binago po ng ating Diyos. Hindi po natin binago ang ating sarili. Ang Panginoong Diyos po ang nagbago po sa bawat isa sa atin. And then lastly po sa verse 5, bilang pagtatapos po sa ating pag-aaral, sabi po sa verse 5, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay. He satisfies us, right? Na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. So nare-renew po ng Panginoon ang ating kabataan na parang agila. Okay? So dito po makita po natin, a life that blesses the Lord lives in gratitude. Okay? Pagiging mapagpasalamat. Pag tayo po'y mapagpasalamat, ang ating pong puso ay patuloy na magiging malambot kaysa matigas. At tayo po ay magiging
worshipful, no? Na kahit na meron po tayong nararamdamang masama sa ating katawan, kahit na po meron tayong maraming mga problema, minsan patong-patong yung problema, nagpapasalamat pa rin tayo at sumasamba pa rin tayo sa Panginoon. Yun po ay hindi po galing sa atin yan, galing po yun sa ating Panginoon. At kung tayo po ididisipline po natin ating sarili na magiging grateful tayo. Okay? Di ba sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5, in everything give thanks. Verse 18 po, no? Ng 1 Thessalonians 5:8 ng chapter 5. In everything give thanks. At marami pong taong nagsasabi, do we still give thanks to the Lord dahil sa ating mga problema? Lahat po, sabi po, in everything. Kahit mo may problema kayo, pasalamat pa rin kayo sa Panginoon. Pero siyempre po, abnormal naman po yung magpapasalamat. Lord, salamat po at may sakit ako. Salamat po at masama ang pakiramdam ko. Hindi po yun. Sabihin natin, Panginoon, salamat po. Kahit na po masakit ako, may masama ang pakiramdam ko, nandyan po kayo. At kayo po ang nagbibigay sa akin ng comfort. At alam ko, ako'y umaasa na ako'y lalakas din sa mga darating na araw. Yun po ang pasalamat natin. At gusto po ng Panginoon ng ating buhay ay punong-puno ng pasalamat. Katulad na sabi ko po kanina, kung tayo po'y lagi nagpapasalamat, makakalimutan na po natin yung mga problema. At yung mga reklamo po natin, mawawala na yan. Kasi kung lagi natin nagpapasalamat, hindi na tayo pupunta doon sa point na magrereklamo tayo. Oy, yan na naman ang ulam ba natin? O ito na naman bang gagawin ko? Paulit-ulit na lang. Naiinip na ako. O magbabasa naman ako ng Bible from Genesis to Revelation. Ginawa ko na nga ito last year eh. Pero kung tayo nagpapasalamat, Lord, salamat po. Binibigyan mo ako ng pagkakataon na basahin pa rin ang Biblia from Genesis to Revelation every year. At salamat po at binibigyan niyo ako ng panahon na matapos to, ng energy para matapos at ng discernment, ng wisdom para po maunawaan ang aking mga pinag-aaralan sa inyong salita. Kung tayo po'y lagi na maging magpapasalamat, mawawala po yung attitude natin na grumbling, murmuring, complaining. Ayaw po ng Panginoon yan. Tingnan po ninyo nangyari sa Israel. Ba? Pagkalabas po nila sa Egypt, ilang beses sila nagreklamo sa Panginoon. Napuno na ang Panginoon. Sabi niya, dahil sa inyong reklamo, papaikot-ikutin kayo sa disyerto for 40 years hanggang sa mamatay lahat ng mga 20 years old hanggang pataas. Matitira lamang yung mga anak ninyo na below 20 years old. Nangyari po yun. For 40 years, namatay po lahat ng mga taong 20 years and older. Bakit? Dahil sila ay punong-puno ng reklamo. Hindi nila nakikita yung mabuting ginawa po ng Panginoon sa kanila. Iniligtas sila sa slavery. Binigyan sila ng mana as ng quail na nasa wilderness. At sabi po ni Moses sa Deuteronomy, for 40 years, ang kanilang mga sandalyas hindi po nasira. Can you imagine yan for 40 years? At hindi nagkulang ang Panginoon. Although, syempre, kung kayo rin lang masiguro kakain doon ng mana and quail every day, no? For 40 years. Siguro iba-ibang luto ang gagawin ninyo. Masasawa din kayo. Pero ang gusto po ng Panginoon, maging kontento tayo. Kaya sabi po niya sa verse 5, siya po ang nagpapabusog sa ating mga bibig ng mga mabubuting bagay. Mabubuting bagay lang po ang binibigay niya sa atin. At siya po ang nagpapabusog sa atin. Nakaka-importante po niyan. Jesus is the only one who can satisfy you. Kung kayo po ay mayaman, kung kayo po ay maraming pera o maraming material na posisyon, alam po ninyo bilang Kristiyano, hindi kayo magiging satisfied. Hindi kayo magiging kontento sa mga bagay na yun. Dahil kahit na wala kayong pera, kahit na wala kayong pagkain, o tamang-tama lang pagkain para sa inyong pamilya, kung si Kristo ay nasa inyong buhay, kung si Kristo ang inyong Panginoon, Go then ahead. siya lamang po You ang have the shortcut makapag-satisfy po sa inyo. on your phone. Okay? So, tingnan po natin ang application po ng ating pag-aaral sa araw na ito. Okay? So, ito po ang nais kong gawin po ninyo.
tatlong bagay sa mga darating na araw. Una-una, remember God's blessings daily. Mamaya po, bago kayo matulog, o kahit ngayon po, pagkatapos ng ating Bible study, remember po yung blessing po ng Panginoon sa araw na ito. Okay? May isang kaming miyembro sa church namin dito, pagka naghihingi ako ng mga testimony during the service, ano yung mga blessing ng Panginoon sa inyo this past week? Lagi niya sinasabi, the mere fact that I am awake today, the mere fact that I'm still breathing, that's already a great blessing. Tama po, di ba? Maaring sa ibang tao, maliit na bagay yun, pero the, the mere fact na buhay kayo sa araw na ito at humihinga kayo at meron kayong makakain, okay? Pasasalamatan natin, Panginoon. So remember God's blessing. At pangalawa po, thank God specifically in prayer. Pag nanalangin po, salamat, Panginoon, sa lahat-lahat na pinagkaloob mo sa akin. At pangatlo, hindi na po natin isisikreto yung mga biyaya po ng Panginoon. Ibahagi natin sa ibang tao. Kung kayo po ay atin sa church ninyo this coming Sunday, kung may testimony time kayo, nagpapashare kayo ng mga praises ng inyong leadership sa church, then do it. Raise your hand, stand up, and then, I would like to thank God for this thing and that thing and so on and so forth. Kung hindi man po ninyo magawa yun, kahit na sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan, ipahayag ninyo ang kabutihan po ng ating Panginoon. Okay? So gawin po natin ito at tingnan po ninyo kung paano magbabago ang inyong mga buhay. Okay? So tandaan po natin to, remember God's goodness and your heart will bless the Lord. Kung ang ating puso ay punong-puno po ng kabutihan ng Diyos, wala po tayong dapat na gawing excuse na hindi natin po papapurihan ng Panginoon. Dahil kung punong-puno po tayo, kung talagang buong puso natin ay punong-puno ng kabutihan at pagpapala ng Panginoon, then yun po mag-uudyok sa atin na patuloy na papurihan ang kanyang pangalan. Okay? So bago po tayo mag-close in prayer, ito po yung ating reflection question. Ito po yung ating di-discuss. At sa mga makikinig din po sa amin dito sa recording nito, ng message nito, sagutin po ninyo to. Okay? In your own time, tanungin po ninyo sa sarili, where have you seen God's goodness recently? Sa buhay po ninyo o kaya sa buong mundo? Paano po natin nakikita ang goodness po, ang kabutihan po ng ating Panginoon? Okay? So manalangin po muna tayo at tayo po ay magsisimula sa ating discussion. Panginoon Diyos, salamat po sa goodness po ninyo. Truly, we can always say that God is so good, not only to me but to everyone, O Lord. Importante lang po talaga na ma-acknowledge po namin na lahat po ng kabutihan ay nanggagaling po sa Kanya. Hindi po galing sa amin o sa ibang tao, but galing lamang po sa inyo, Panginoon. So, Panginoon, nandito po kami para po papurihan ang inyong pangalan at mapasalamatan dahil kayo po ay our perfect God. Na kahit kayo po ay tunay na banal, kahit na parang sometimes kayo po ay unapproachable, malayo po kayo, hindi po totoo yun. Dahil sa aming pananalangin lamang ay makakausap namin po kayo. At alam po namin na ang aming mga panalangin ay sinasagot po ninyo sa inyong perfect time and perfect place and situation, O Lord. Alam po ninyo ang best sa inyong mga anak at kami po ay nagtitiwala na lagi lang po mabuti ang inyong inaasam sa bawat isa sa amin. So kami po, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na instead na magreklamo, patuloy kayo magpasalamat at lagi pong alalahanin na kayo po ay napakabuti at napakatapat po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagmamahal. Salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob po ninyo sa amin. Salamat po sa mga bagay na aming tinatamasa sa ngayon, sa kapatawaran ng kasalanan. Salamat din po, Panginoon, at dinala niyo po kami sa kaharian ng liwanag at tinanggal niyo po kami sa kaharian ng kadiliman. At ngayon po, alam po namin dahil sa Panginoong Kristo, kami po ay patungo na po sa langit.
Kung kami po'y bawian ng buhay or kung dumating po ang Panginoong Kristo anytime soon, alam po namin na sa langit po kami papunta kasama po ng lahat ng anak po ninyo. Salamat po muli, Panginoon, sa inyong salita. Nawa, Panginoon, ay ang salita po niyang patuloy na magbago ng aming isipan, ng aming ugali, ng aming pamumuhay, ng aming mga puso, ng aming mga ginagawa, O Lord, para po lahat ay patungkol po sa inyo at kayo po lamang ang aming papupurihan. Hindi po ang aming sarili, hindi po ang ibang tao, kundi kayo po lamang. Ito pong panalangin ko sa banal na pangalan na aming tagapagligtas sa Panginoon, na ang Panginoong Hesus. Amen.